Hallelujah. God is good. All the time, God is good. Before ko mag-share, hayaan niyo po ako na mag-greet sa ating beloved na senior pastor and to all mothers na nandito, mami, nanay, happy Mother's Day po sa inyong lahat. You know po, sa ganitong araw, sa nganing adlaw, dili lamang kay Mother's Day, bisag unsa nga klase nga okasyon, basta kami na lang namin sa lamisahan, ma-feel you po sad. Because wala namang ko kay mama, wala na si mama. So wala ko yung nagritan, so sa inyo na ako gigreet ang akong happy Mother's Day. And I know nga, akong mama, napo diri karon. Di man dito absinos, musimba man dito siya, my godly mother. So, today, I'll be sharing look up. When we say look up, it is a way of makafocus ta sa pagtanaw sa taas. No? Sa makafocus, we'll focus all things on heaven, not all things here on earth. When we say look up, it's a way of worshiping. When we look up. Nakapag-look up na ba ta? Nakapag-rebuild na ba ta sa atong kaugalingon? Naminaw ta for pila ka bulan, no? Sa the book of Haggai. It's all about rebuilding, no, sa temple. And Paul says, nagaingon, no, sa Korinto, ug iya jud kining gisulat, that our body is the temple of the Holy Spirit. Karon akong pangutana, if ang atong lawas, ang templo sa balang espiritu, nakapag-worship na ba ta? Nakapag-rebuild na ba ta? Worship sa itong kaugalingon? Because when we say look up, it is a way of growing stronger together in having a heart of the house. Now may I ask everybody to please stand and let us read the scripture reading in Haggai chapter 2 verses 20 to 23. Basahon na tong tanan. Haggai chapter 2 verse 20 to 23. The word of the Lord came a second time to Haggai on the 24th day of the month. Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I am about to shake the heaven and the earth, and to overthrow the throne of kingdoms. I am about to destroy the strength of the kingdoms of the nations, and overthrow the chariots and their riders, and the horses and the riders shall go down, everyone by the sword of his brother. On that day, declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts. And may the good Lord bless upon reading the scriptures. Let us pray. Lord God Almighty, thank you, Lord, for this wonderful day. Lord, we acknowledge your sovereignty, O God, and thank you for being faithful in this family of this church, O God. Lord, we pray nga kaning kinatapusan nga yugto nga among paghahisgutan ang libro sa Haggai. Teach us, O God. Open our hearts and our mind, O God, so that we will understand unsa man imong ginaingon sa mga karon Ginoo. Lord, I pray that the Holy Spirit will minister in our heart, soul, and mind. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Sa atong pagtuon
ingon sa Haggai, no? Natay manotice ani. The 4, 3, 2, 1. Usa may buot pasabot ana. 4, it means the distinct messages, no, nga gihatag sa Ginoo kay Prophet Haggai. And the 3 is the 3 specific days, no, nga paghatag niya sa mensahe. And it is written in 2 chapters in the book of Haggai in one theme, which is a heart of the house. No? Sa atong pagpaminaw, imposible wala pa ta naka-rebuild sa atong mga kanya-kanyang kinabuhi. No? Kailangan talaga, kinanglan jud nga makuan jud nato, maka-rebuild na jud ta. Kaya nanuman, ang balaang espiritu nagahulat ka nato. When we worship, when we read the Bible, when we pray daily, we will make our soap daily, and then the Holy Spirit, you are now rebuilding your imong kaugalingon. Hallelujah. Nakoy usa ka pangutana ni kay because ang nagarule ani that time sa Persia is si King Darius the Great. When King Darius nagarule sa Persia, no, ubos kay ang pagtanaw sa Judah nga ginadala ni Governor Zerubbabel. Kabalo ba kaon siyang giingon? Ani yang giingon? You are weak, you are small, and you have no power. Your God cannot change your circumstances or protect you. If you were Zerubbabel, usa may bation nimo kung inganaon ka? Ibutang nga to ikaw, usa ka gamay nga bata. Dito sa imong yadtuan, butang na to sa eskwelahan ba, sa gawas ba? Gikuan jud kaniya, gitawag na kanang iya jud kang ginesmol lang kaniya pagtanaw. Gamay lang ka. Wa kay kaya nako. Ang sabi buhaton, di ba, ma-discourage ka, muhila ka, wala kay kalaban, wala kay kasukol. Ang sabi buhaton nimo, siguro wa kay kakaya, mudagan ka muli sa inyong balay, musumbong sa imong kuya, o sa imong papa. Muhilak na lang ka dito. Pa, inaway ako. Inaway ako ng tao doon sa labas. Okay lang sana kung ang imong papa dako kayo or imong kuya. Kung gamay po ng imong kuya, kabalo ka nga dili ka sukol ato nag-away sa imo, dili na lang kamulihok. Pero nakagwapo ani, no? Because in the verse, ang Ginoo, the God, spoke boldly and very shocking to Prophet Haggai, no? Ingon siya kay Prophet Haggai, kung kamo na ni, kung tita na ni nakadungog ha, He declares, He will shake heaven and earth, overthrow kingdoms, break the strength of nations, and bring down every power that opposes Him. Kung ikaw na nakadungog aning, Ginoo na nag-ingon sa imo, or either si kuya na nimo nag-ingon ani, asa man na kay tumbahon ko na. Di ba, madasig ka? Malipay ka? Kaya naman, ay naglaban na sa imo, di na ka mahadlok. Hallelujah. Nabatay nga na nga gibati karon, nga ginasmall lang ta, gamay ra kayong tanaw sa tua, or either, ang tanaw sa tao, useless. No? After God says word to Prophet Haggai, may diretso siya tudlo kay Governor Zerubbabel. Directly to Zerubbabel says, I will take you, I make you like a signet ring, for I have chosen you. Lamia ano eh? No?
lami kay nang mapili ka ba? You, Pastor Bert. Pastor Bert, gitudlo ka ni Pastoral Lab. Brother Inan, gitudlo ka, gitawag ka ni Kuya Clyde. Papa Russell, Pastor Mark called you. If ang leaders nato nagtawag nato, worship me. Simbaha ko diri. Gusto pa may buhaton na to, magbalibad pa bata? Kalami na anang na mga leaders nga nagtawag sa imo. Ang atong mga leaders is very special sa atong buhi nga Diyos, sa atong Ginoo. When ang atong mga leaders nagtawag na nato, then, go. Ay nag-atrasi. Kaya na naman, sigurado jud na secured ka. Mubalik ko no sa una, when I was, katong bago pa ko balik diri sa Sasa, nami diya sa kaning daplin, nakapi-kapi ni Pastor Sammy. Ana na dyan si Pastor Sammy sa kuha, eskwela kag Bible College. Well, ako, wala ko nagduwa, ingon nga dili ko mo eskwela, Pastor, ingon dyan ko. Yes, Pastor. Kaya kabaluman ko nga, katapan ako si Pastor Sammy. Ug tabangan ko niya. And I know nga na si Pastor Lovely dito, nga mutabang po sa kuha dito. But it happens, ang pandemic. While nag-eskwela ko sa Mbay, Davao Bible College pa na. Abot ang pandemic, and then ang pinakasakit, gikuha si Pastor Sammy sa gitong buhi nga Diyos. Nakulbaan na ko. Nakuyawan ko. Uy, kinsa na may duulon na ko ani while I'm studying sa Davao Bible College. Nahadlok na dyan ko kaayo. Ang ikaduha, gikuha po yun akong mama nga nagapaskwela sa kuha. Anak ko, warag dili ni dyan suro ko katiwas ani eskwela sa Davao Bible College. Warag, nagtulo na dyan akong luha. Wala na ko'y gana mo kaon. Kaya nawala to akong mga mentors. Wala si Pastor Sammy, nawala pa dyan si Mama. But ang akong gibuhat, ang akong trust sa Ginoo, I always pray, Lord, ay ko biyae when nag-eskwela ko. Kung gusto nyo ka nga mahimo kong pastor, tabangi ko. Kabalo ko sa akong week, ay ang week 1, mahina ko. Kaya nanuman, tong time nga nag-eskwela ko, nagbagdoy-bagdoy. Pero anak ko, ikaw man ni Lord, ang Biblia man akong kauban, ang Biblia may magtudlo sa kuha. You know what is the secret? Obedience. Nag-obey lang jud ko kung unsay nakasulat sa Biblia. Prayer, akong prayer. Wala jud ko gibiyaan sa Ginoo. Kaya naman, after pandemic, nagpadala ang Ginoo og tubag sa kuha. Pastor Mark, may abot. May nakahatag kadasig na ako sa pag-eskwela. Siya ang akong teacher. From first year hangtod nag-graduate ko sa Mbay. Hallelujah. Ang akong teacher nga si Pastor Mark, grabe, muhatag og grado sa kuha. Kanang dili na ko matistingan katong mga grado na ko nga nag-letter 6 sa una, karon nibaliktad na. Nahimo ng ulo, 1990 na. So I thank God no nga nihuman ko sa Mbay as grabe nga blessing. Grabe, nakahuman jud ko sa Mbay. Ug karon naan ako diri sa tubangan ninyo. You know, paghimo na ako ani nga preaching, nahurot ang akong kaisog. Sige kog tulo akong luha. Pag tungang gabi, matahon jud ko sa Ginoo. Tiwasa ang imong sermon. Sige na kog katulgan sa kakapoy,
Kapoy akong ulo, si guna-una, lisod ko guna-una ba? Lisod, kung kano sa ilas nga sermon ni, ano ko, nakatikang naman ko pila ka sermon, ani, hegay. Mo pa'y naglisod na inong kong tikang. Because of trust. Gaingon ang pulong sa Ginoo ko, trust me. Ana dyan ang Ginoo sa ko, trust me. Usay, makiklalis na ko sa kong laptop, mag-away namin sa kong laptop. No? Kisa may tarong nga tao, magyaw-yawan na nako akong laptop, unsa man dyan mong ingon sa kuha. Istoryahi ko. Ginagit na nako siya. Ang iring taon, nagkatanaw sa mga duwa. But I thank God no, nga nahuman ko ning sermon, pinaagi sa balaang espiritu. If you ask the Lord, if you ask sa balaang espiritu, tabangi ko, then the Holy Spirit will talk to you. Matingala ko, baski ganinang kadlawon, gimatapa ko niya alas 4 kadlawon para mag-istorya pa mi. Sometimes mubahog ang akong paghimo ani. Anak ko raglayo naman kay ko ani Lord. Tabangin taon ko balang Espiritu, Holy Spirit. No? Istorya dyan ang balang Espiritu sa kuha. How many times nga when nag-eskwela ko sa MBay, kung nagahimo ko kanang mga projects na ko, naipapil, bond paper, mulupad. Mulupad yun ang bond paper. I don't know kung ano, anak ko, dili man po, wala man ko electric fan, kundi aircon lang. Pero nanong mulupad man dyan siya? O siya ginapabati sa Ginoo sa kuha. Because I'm reading the Bible, ang Bible raman dyan source na ko everything. Ang Holy Spirit, I believe on the Holy Spirit na nagauban dyan kanimo. No? So kato siya nga pulong no na ingon na jud ang Ginoo nga tanggalon nila ilang kahadlok kay Prophet Haggai and to the governor of the Judah si Zerubbabel. That words reveals two great truths. No nga nagapadayag kanila kung pinaagi sa ilang pagtuo sa Ginoo. No? If we will lift our eyes to the problems and fix them on Him, we will discover why we can trust Him completely in every season of life. So, nga na, juday na siya. Ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus, mabasi sa ato ang kasing-kasing. Sa ato ang dako nga faith sa tumbuhi nga Diyos. And there are two principles nga gitudlo diri sa tua. I hope nga makatabang ni sa tua para mag-increase pang atong faith diya sa tumbuhi nga Diyos. First principle is we worship the God in whose hands are the nations. Mutuo ba ta nga ang kamot sa Ginoo naa karon sa tua? Na nalipod ka na to. Amen. No, dapat yun ta mutuo. Ang Ginoo speak to Zerubbabel, governor of Judah. Nagaingon siya, I'm about to shake the heavens and the earth and to overthrow the throne of kingdoms. I'm about to destroy the strength of the kingdoms of the nations and overthrow the chariots and the riders. And the horses and the riders shall go down, everyone by the sword of his brother. To understand that word, the power of this word, we have to remember the word in which they were spoken. Persia ruled the known world. Its armies are very massive. Its laws absolute. It's well beyond the measure. From the human point of view, nothing could change it. Nothing could stop it. And certainly, nothing could change it. For the Jews living under its control
it must have felt like their lives and their future were entirely in the hands of men who did not know God and did not care about His people. Mahitabo jud ka na. Kung wala man tay Ginoo, dali ra jud ta erokon sa Ginoo. Nga kita pod nga natay mga pagtuo sa Ginoo, ang ginahulat lang sa Ginoo, ang atong pagsangpit sa iya. Duol ta kaniya, isulti nato atong mga panginanglan niya. Kung sa man nahitabo sa atong nasyon, ipakita nato atong trust sa iya. No? Kung napuno na ta sa kahadlok, sangpita ang Ginoo. Because, nanuman, ang Ginoo, God is in control. No? He is the only way. Ang Ginoo naa sa iya tanan. Ug wala tay pagtuo sa Ginoo, wala. Puno ta sa kadlok. If nagtan-aw ta sa nahitabo aning kalibutan, samok din sa kalibutan, wala ka nag-look up. If you look up, hangarisad ang Ginoo. Ayon na, tanawa na. Nanong lisod man mag-look up? Kabalo ba ka na pag-look up? Sometimes, dila ka kakita na ibuling imong liog. Uban tao makakita sa hugaw nimo. O ikaw makakita sa hugaw nila. If you don't know how to look up, ang imong ginatanaw, ang imong balay. Ang imong trabaho, ang uban tao. If you look up, ambot pasabot, if you look up, kanang imong ginatanaw nga nag-straight sa imong mata, pangayua is iampo na sa Ginoo. Amen. Hallelujah. But God declares something completely different. He says, I am the one who holds all things in my hand. No? God is in control. Hallelujah. Nagaingon dito siya sa Zechariah chapter 4 verse 6. Giingnan niya si Zerubbabel. Then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, not by power, but my spirit, says the Lord of the hosts. Hallelujah. Dili daw sa iyang kaisog, sa iyang kusog, dili sa iyang power, kundili sa balaang espiritu. If giingon niya ni Zerubbabel, how about us? If we ask to mag-aampo kita, mangayo to sa balaang espiritu, tagaan kaniya, lahi nga power. Mas powerful ang balaang espiritu. Mao na ito ng siya ang templo sa atong lawas, ang balaang espiritu. Mapuyo ang balaang espiritu nimo if you worship God in spirit and in truth. Pero kung yaga-yagaan na nimong balaang espiritu, kaya rin nimo binuangan ng balaang espiritu, di yun na mo puyo nimo. Kay isa ra na sila. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Here is the great lesson. The work of God is never carried out through human strength. No? Dili na makita sa imong kusog, sa imong kaugalingong kusog, or human resources alone. The same Spirit who moved upon the face of the earth at creation, the same Spirit who controls all things, is the one working in you, through you, for you, and you. Ang balaang espiritu nga nagtudlo kanako karon diri sa tubangan is naapod dinha kaninyo. Ang balang espiritu nga akong ginadahigan is naapod dinha kaninyo. We are one spirit because isa ra man pod atong Ginoo. Amen. Hallelujah.
Many times we look our lives. Puro na ang atong kinabuhi, ang atong ginatanaw. Ang atong mga struggles, our families, our work, our nation. And we see only problems. Puro mga problema ang atong makita. Mga threats and limitations. No? Mo ni atong pangutana, how can this ever change? How can I survive? How can God's purpose be fulfilled when everything works against it? I gave you, balik tamo sa, usan ako ka example ganina. Tung time na nag-eskwela ko sa Davao Bible College, wala ko yung mga libro sa balay. Wala ko yung mga resources. Isa na dyan ang akong resources nga ginagamit. It's the Holy Bible. If naipangutan ng mga teachers dito, makulbaan lang ko kung pasermonon ko. Wala dyan yung sermon nga, dili ko muhilak. Pasermon ko ni Pastor Miguel, hilak ko. Tagtulo, tag-upat mami ka classmate sa classroom, magtulo dyan akong luha. Di pasermon ko ni Pastor Wayne, online, nagtulo lang yapon akong luha. Di pasermon ko ni Ma'am Mila, mo itong pinaka-worst. Kaya tulo rami sa among library para lang mag-sermon. Perting nagagulhol taon akong paghilak. Kaya abin ako, dili na ko kaya mag-sermon. Ang akong sermon is my living testimony sa akong kinabuhi. Nga nahimo dahil siyang great testimony. Because, nahimo siyang great because ang balaang espiritu, gigamit na dahil ko niya. Even mi nga, naginahinay lang ko aning, sige lang dyan kong simba, o nibalik dyan kong simba. I don't even think nga gihinay-hinay na dahil kong transform sa Ginoo. I don't even think hinay-hinay na pagkawala itong mga dili na importante sa akong kinabuhi. And then I realize, mawala mo because you are not important in my life. Nawala akong trabaho, una-una, nanghinayang ko. Wala ko'y trabaho, wala na ko'y kitaon, wala na ko'y sulod akong pitaka. Pero naipurpose ang Ginoo nang gilayo to sa kuha. Giwala to sa kuha. Giwala akong mga friends. Tanan ako mga friends. Giwala. Kaya na naman, gikambyo ang akong friends o gwapo nga pamilya. I love this family nga na ako diri. Giusap ang akong mga likes nako, hilig kay ko basketball sa una, nawala to. Gapil-apil pa ko motocross. Nga mo'y ginaproblemahan sa kong papa. Ang tungod sa iyang kalagot, iyang gipamaligya ako mga motor. Ingon siya, mora dyan ay kamatyan, hindi mo kadugayan. I thank God, kaya ang gikambyuhan sa Ginoo, nga likes nako, is maghimo og soap daily. Ug asa man nagikan? It's the Holy Spirit na nagtabang ka nako. Hallelujah. But when you look up, you see that faith sees. Sa may una kita nimo, the God you serve is not small. And He is not limited by what limits you. He is over all nations, over all rulers, over all circumstances. Ang ikatulo, He can change what no one else can change. Open what no one else can open, and break no one can break. Hallelujah. No? So, look up. No?
Hangad ta sa taas, kaya na dito itong Ginoo, wala diri sa ubos. Do not measure God's ability by what you see around. Measure everything you see by who He is. Salig dito sa Ginoo, mga kaigsunan. He is God in whose hands are the nations. And that means He is in control to our life, no? Sa itong mga kinabuhi. He is in control. Kanang gira diha, kanang gasolina diha, pasagdahina. Kaya nga itong Ginoo man nakabaluan na. Kung kitang tanan magtinabangay ampo, ang Ginoo na motuwad anak nila. Mabalik ta sa normal. Makapagasolina na ta, kanang mato na tag laing lugar. Sunod, if we worship God, tinang tanan magsabay-sabay ampo, iampo na to na, we know nga this week is prayer and fast. Let's join karong Sabado diri sa simbahan. Iampo na to, tabangan na to. May na lang siguro mabalik ang gasolina nag 20 pesos. Kalamian na. Let's go to the principle number 2. The principle number 2, we worship the God in whose heart is the chosen. Sabot pa sabot, ani? In Haggai chapter 2 verse 23, the last verse, on that day declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts. Nagpili ni Jud ang Ginoo, siya ang pinili. And I pray, nga isa pa sa inyo diri, matudlo, mapilian sa tumbuhi nga Diyos. No, kalamian na. God speak to Zerubbabel. Ang pangutana, why Zerubbabel man? No, si Zerubbabel man yun ang gipili sa Ginoo. God speak to Zerubbabel with words full of grace and purpose. Ana siya, my servant. Ingon siya, my servant. It means, when ingnan kag my servant, He places him in His service and His plan. Naadjud sa kaplano sa Ginoo. Like a signet ring. He gives him honor, authority, and security. Kaila ba man ang signet ring? Kisa may nag-graduate ang mga university diri. Graduate kag university, makadawat kag signet ring. Ako, dili ni signet ring ako Signet pin nga sila tawag ani. Tama ba ni? Signet pin. Mo ni ang akong dala-dala nga ang akong loyalty sa pag-eskwela nako sa MBay. I have chosen you. He confirms a special love and calling upon His life. When God says, I will make you like a signet ring, He is saying several wonderful things. You belong to me completely. Ana day na. Kung gipili ka sa Ginoo, nabilong jud ka sa iya. Kisa may gusto nga mabilong sa Ginoo. Amen. Kitang tanan, gusto tanan. Ay gusto mo bilong sa tumbuhi nga Dios. Tagpila kang signet ring karon. Tag-isa tag signet ring pabuhat sa Ginoo. Mahal biya na. Next, you are secure in my keeping. No? Just as a king guards his ring, I guard you carefully. If you belong to God, ayaw kagol. Kaya ang Ginoo, gibantayan jud ka carefully. Hallelujah. No one and nothing can harm you beyond what I allow and use for good. You carry my authorities and purpose. You are a part of what I am doing in this world. Kalami sa gibuhat. Ingana ka faithful si Zerubbabel, Governor Zerubbabel. And my work through you will stand forever. Mga kaigsuunan, unta ingana ta ka faithful sa Ginoo.
dili lang kay sa ting simba nata diri, but we are faithful in our worship, in worshiping God in our daily lives. Mag-worship ta sa tubuhi nga Dios sa matag adlaw faithfully. Amen. Hallelujah. God says this is all because I have chosen you. It was not because Zerubbabel better than others or stronger or more than faithful. It was not because his family history was perfect or his past was spotless. It was entirely God's decision, God's grace, and God's love. Tuara. Kabaluko ang Diyos na'y grasya ug naay paghigugma sa taong tanan mga kaigsuonan. Hallelujah. Hallelujah. We can look at this passage in two different ways. From an anthropocentric view, it means we focus on the man, his work, his efforts, and his importance. And from the theocentric view, which is what God intends, we focus on himself. His character, his promises, his saving work. This message was never really just about Zerubbabel. He was a picture, a shadow pointing forward to the one who is the true signet ring of God, which is Jesus Christ. He is the descendant of David, the chosen servant of the Lord, the exact imprint of God's nature. Through him, God reversed every curse, fulfilled every promise, and established kingdom that will never end. In him, God chooses us, claims us, protects us, and uses to bring glory to his name. Mga kaigsunan, padayon lang jud ta sa pag-worship nato sa tumbuhi nga Dios. Kay ang Ginoo na adyoy gipangandam nga mga plano sa atong matag kinabuhi. Look up. Hallelujah. In Genesis 41, verses 41 to 42, this is an example, no? Nga nano si Joseph nakadawat og signet ring sa kay King Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand. No, kalami ana, ang pagsalig ni Pharaoh kay Joseph. Pinaagi sa pag-agi sa kagutom, gipalambo, gipakaon niya ang tibok tao sa Egypt. Usa siya sa kaigsuon, sa 12 ka maigsuon, gibiay-biay o gibaligya. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo sa iya, gihimo siyang governor si Joseph, ug nahimo niyang maayo ang tanan nga nahitabo sa Egypt. Nawala ang kagutom, ug nibilib kay si King Pharaoh sa iya. Then tungod na-impress kay si Pharaoh sa gibuhat ni Joseph, ang loyalty or reward is ang signet ring nga gihatag niya kay Joseph. Unta, ingana pud ta. Dili lang unta kay tungod sa ring, ang atong ipanigurado, ang eternal nga panginabuhi nato dito sa taas, nga makaabot ang tanan dito sa heaven. Makita-kita ta dito. Usa may importante niyo ang singsing o ang gingharian sa langit? Gingharian sa langit, tama. Sama na to ng mga singsing, bugat-bugat na sa tong kamot. Ang gingharian sa langit, maghatag totally kalipay sa to ang kinabuhi. When you feel weak, unworthy, forgotten, or as if you don't measure up, look up. You are not chosen because of who you are, but because of
who He is. You are not held by your strength, but by His love. You are not secured by your faithfulness, but by His purpose. He is the God whose power rule all things and whose heart holds you close forever. So my conclusion, why do we struggle to trust God? Most often it comes down to where we look. No? If you look around, dili man ka mo tanaw sa taas, dili tanaw lang nimo imong palibot, you see problems. You see powers and pressures bigger than you. But if you look inside, makita nimo imong mga kahinaan, your weaknesses, your fear, and your failures. But if you look up, you see God who holds all nations in His hands and who holds you close in His heart. Look up. Tanaw ta mga kaigsuon sa taas. Because our God is the Lord of hosts. He is mighty. He is our sovereignty and overall. The God who chooses, gracious, loving, faithful forever. Listen, His final word through Haggai remain His word to you today. I rule everything and I have chosen you. Gipili tang tanan. Therefore, trust God. And may the Lord God bless us all. Let us pray. Lord God, thank you for your word, O God. Lord, help us, Lord, nga mahimo kami matinud-anon sa imo, Lord, for to worship you, God. To praise you, God. Tanggali ang among mga kahadlok. Tanggala ang mga butanga, dili na importante sa mga, Lord. Lord, help us nga focus jud kami eternally dito sa langit, Ginoo, sa ibabaw diya kanimo, God. Help us, O God. We promise that we will trust you and we will worship you sa tibok na mga kinabuhi, O God. Hallelujah, God. And we bring back all the glory, honor, praises, and thanksgiving, O God. In Jesus' name we pray. Amen.